Ayan, so tatlo agad yung kanyang nilabas. Yan o. So nakakatuwa na nakatulong talaga yung pagtanggal ko sa mga ibang reverted na dahon niya. Natutuwa naman ako dito sa dalawang syngonium ko na to na inayos ko, guys. Itong aking oldest na syngonium, so 2020 na collection ko to, si Strawberry Eyes. So ayan, at least kahit hindi lahat yung dahon niya ay may nilabas na variegation, ito naman meron, itong cute na ito, meron siyang variegation na nilabas. Ayan, so nilalagyan ko siya ng mga bato kasi kapag magdilig yung asawa ko, guys, ang daming kasi natatanggal na lupa na isasama kapag magdilig, kaya yan, nilalagyan ko siya ng harang na mga bato. And then ito naman yung isa. So itong iba wala, ito naman ganyan lang yung kanyang variegation na lumabas. Ito yung pinaka old niya, so mga bagong dahon na lahat ito. Yung mga dati ay pinagtatanggal ko na noon nung inayos ko last month. So ayan naman ang kanyang progress. Ayan, naglabas naman na siya ng variegation ulit kahit papaano, kasi nga reverted na to dati din itong aking strawberry na to, Strawberry Eyes. Kaya ayan, happy ako na may nakikita naman akong mga variegation sa dahon niya. Ayan, so bali apat to yung isa aayusin ko pa, and then ito yung isa, eto, kinalbo ko din siya. Kaya lang itong panforsana na dahon niya hindi na tumuloy kasi ayan, nasunog na, guys, sa sobrang init. Ayan, so dito sila nakalagay, itong dalawa dyan siya nakapwesto, so naiinitan sila dyan tuwing umaga, pero pahapyaw lang. Ayan, pero at least nakaka-receive naman sila ng morning sunlight. So ayan, happy ako na meron silang variegation kahit papaano. Ayan, ito na ngayon si Homalumina Bronze. Ayan, so ayan, napakalash na niya, and ayan, medyo malalaki na rin yung mga iba niyang dahon. Ayan, ito yung kanyang latest, so makita mo, bronze talaga yung kulay ng kanyang dahon kapag bago. Ayan, eventually magigreen din yan. So yan, napakaganda ng kanyang bagong dahon. Yan, sa likod niya. Yan. Ito namang rubber tree ko na ito, na ayan, ang liliit dati ng kanyang mga dahon. So ayan, simula dito medyo malaki na, and ayan, ito rin malaki na rin to, and itong latest, malaki na siya, malaki na yung size niya. So palaki na siya ng palaki. Ayan, even itong aking San Francisco na to, ayan, medyo tumaas na rin siya. So ang cute nito. Sabi nung kaibigan ko nga nung pinick up niya yung mga halaman niya na hiningi sa akin, sabi niya, plastic ba yan? Sabi, pero sabi ko, hindi, totoo yan. Ayan, so variety siya ng San Francisco, sabi ko. Parang plastic naman kasi kapag sa unang tingin naman kasi talagang plastic.
Ang ganda. So 50 pesos no nang bili ko dito eh. Kay Ate Amor. Yan yung aking seller na taga Santa Fe, Nueva Vizcaya. Si Manjula naman, ayan, mataas na siya. Malapit na niyang malampasan niyang kanyang pole. So nangalahati na siya sa kanyang pole. So nung last time na naipakita ko sa inyo ay hanggang dito lang siya, oh. Dito sa may itong may kagat. Ayan. So dalawa yung nakain ng nabawasan ng uod. And then yung malaki dyan noon na dati niyang dahon ay tinanggal ko na, nanilaw na eh. So August ko pa naman ito na na freebie last year. Ayan. Sa bagay ang naman natin itong photos natin ay madali siyang lumago. Ayan o. And ito o, malalaki na yung mga dahon niya dito. So napakaganda na niya. Ayan. Diba? Ganda rin nito si Manjula. Pabilog ang kanyang dahon. Pabilog. Ito namang oldest begonia ko na ito ay talagang mas lumago pa siya lalo ngayong taon. Yan, na mas lumaki pa yung mga dahon niya. And talagang matitibay ang dahon niya, matagal mamatay ang dahon niya. And ayan, continuous pa rin ang kanyang pagbibigay ng dahon. Ayan, maraming sabay-sabay dyan sa likod. And ayan, may flower siya ngayon. Ayan, nagpa-flower siya ngayon. So kailangan lang na maging moist lagi yung kanyang soil. Itong mga begonia natin, 'di ba? Ang sabi nila dati kasi ang dating pag-aalaga ko dito ay hindi ko masyadong dinidiligan kasi nga malulusaw. So mas malulusaw pala sila kapag tuyo ang kanilang soil. Ayan. So tingnan nyo naman to. O yan. So ngayon everyday ko siyang dinidiligan kung minsan or every other day, ganyan, depende. Pero ngayon kasi talagang mainit na, so madaling matuyo yung kanyang soil. Kaya yan, talagang hindi ko hinahayaang matuyo yung kanyang soil kasi nung minsan nakalimutan ko na diligan, nagdroopy lahat yung mga dahon na to. So nung nadiligan na yan, nagsipagtayuan na ulit itong mga mga dahon. So ganun na yung pag-aalaga ko ngayon dito sa aking mga begonia. Laging moist dapat yung kanilang soil para mag-thrive sila. Yan. Even itong si silver na begonia, ganun din. Ito mas mas madaling madry ang niya, ang kanyang soil. Kaya everyday ko talaga siyang dinidiligan. Lalo na ngayon na talagang mainit, madaling madry ang kanilang soil. Ayan. Pero talagang meron pa ring talagang napakaselan na varieties ng mga begonias natin. Pero ito naman, okay naman sila. And napakalago. Ito din, napakalago niya. Yan. So lagi ring yan, moist. Yan, kadidilig ko lang yan kahapon. Ito pa kahapon din. Ayan, so basa pa naman yung kanyang soil. And even itong si eyelash, pero parang padry na itong kanyang soil. Ay oo, so kailangan ko na siyang diligan. So okay naman sila. Ito ilang taon na to. Kaya lang ang napansin ko dito, hindi pa siya nakapagbigay ng bulaklak sa akin. Yun lang ang inaano ko sa kanya. Matagal na to sa akin, 2022 yata to na nahingi ko sa ko, pinsan ko. Hindi pa siya nakapagbigay ng bulaklak. So siya lang yung medyo matagal na rin sa akin na hindi pa nakapagbigay ng bulaklak.
Ayan, so at least nagtatribe pa rin. Ayan. Itong watermelon ko naman, hindi ko hinahayaan ding matuyo ang soil nito guys. So parang sa pagdilig ko sa mga begonia ko, ganun din ang pag-aalaga ko sa kanya. Yan, hindi ko rin hinahayaang madry ang kanyang soil. So ayan ang laguna niya. Yan, nakakalaki na rin yung mga dahon niya. So gusto ko pa yung isang ganito na variety, yung mas malalaki talaga ang mga dahon. Yan. Buti nga naka-survive pa ito eh. Yung isa kasi namatay. Ewan ko ba. Same lang din naman ang pagdilig ko sa kanila. Hindi ko hinahayaang madry. Ayan, ito naman okay naman. Mas lumalago naman siya ngayon. And may mga, yan o, may mga bago pa siyang dahon dyan. Ayan o. Talagang, alaga ko na sila sa dilig kasi nga, kawawa sila. Madaling madry ang kanilang lupa ngayon. And then, itong aking mga epicea varieties, yan, okay pa naman sila na mas lalong lumago. And, ayan, yung iba ay namulaklak na rin. Aside from itong aking yellow dito na si My Precious. And kahit si Somi ay, ayan, meron na rin siyang mga, dyan, binibigay na bulaklak na padalawa, ganyan. And may upcoming din. Ayan. So, ito talagang hindi siya nawawalan ng bulaklak. Continuous pa rin yung kanyang pamumulaklak. And ito namang pink, yan. Meron na namang upcoming dyan na flower niya. And itong si, butterfly. So, last time na naipakita ko sa inyo ay nasa 8 dahon lang siya. So, ayan, ang bilis niyang dumami. Ayan. Nabilang ko na yan, guys. Nasa na yan? Nasa 20 na ang kanyang dahon. And iba pa yung upcoming dyan. And ito yung isang old niyang dahon, hindi ko pa tinanggal. Ayan o, may kinainan ng uod. So, hinahayaan ko lang dyan. So, mas maganda na siyang tignan ngayon. Mas madami na siya. So, ito kadidilig ko sa kanila kahapon. So, okay pa naman. So, medyo natatamaan na sila dito ng, guys, ng init sa hapon. Sa bagay, bandang naman na yon, 4 o'clock na dito na kukuha na itong pink, saka ito pink ang dahon, si pink flamingo, and ito rin itong pink ang bulaklak. Ito naman si yellow pahapyaw na nakukuha yung mga dahon niya, pero okay naman, basta hindi ko sila hinahayaang madry ang soil nila. Ayan, para may panlaban sila sa sobrang init. And itong aking first na propagation nung aking Somi na epicea, ayan, buhay na siya. Ayan, so nasa na to, nasa 3 weeks na. Ayan, buhat nung na-propagate ko siya. So tingnan ko nga kung medyo okay pa naman yung kanyang soil. Ayan okay na siya. And itong si radicans, ito yung pinakita ko sa inyo last time na bagong unfurl. Ayan mas pa siya Ayan, nakalaki siya. Ayan, mas malaki na siya kaysa sa mga dati niyang dahon. Ayan So medyo nagigreen na siya, nawawala na yung pagka-bronze sa kanyang dahon. Sinoid maranta naman yan, continuous pa rin ang kanyang pagbibigay ng dahon sa akin, guys. Yan, lush na siya
So meron akong tinanggal lang na mga nanilaw na nung isang araw. Ito parang ito naninilaw na rin. So okay lang yan. Mga old naman na dahon yan, mga naunang dahon. So ayan, continuous pa rin yung kanyang mga ano ang pagbibigay niya ng dahon. Yan, ito yung mga bago. Sinoid Maranta. So mas okay siyang alagaan kaysa si Red Maranta. Ito hindi siya mas sensitive. So ang ginagawa ko sa kanya talagang laging moist naman yung kanyang soil. Ito din si Rattle. Ayan. Meron na naman siyang bagong binigay na daon sa akin. So okay naman sila dyan sa kanilang bagong pwesto. Kahit ito si Fishbone. Ito naman si bagong dahon niya to. Naubos na yung mga dati niyang dahon. So ayan, nakapagbigay naman siya kahit papaano ng panibago na dahon. Nakalimutan ko lang ang pangalan nito na Calathea. And then happy din ako dito kay Illustris. Tama ba, Illustris ba to na si Calathea? Matagal siyang hindi nakapagbigay ng dahon sa akin, guys, kasi ito August ko pa siya nabili last year. So ngayon pa lang siya nakapagbigay ng unang dahon. Ito, so pa-unfurl pa lang siya. And ayan, nakitaan ko naman siya ng kasunod. May kasunod naman siya agad. Ayan, kasi ito lagi kong nilalagay sa loob ng bahay, kasi nga ayan, malalaki yung dahon, gusto ko siyang ilagay sa loob. So ayan, napipigilan yata yung yung paglabas ng kanyang dahon, pag-produce ng dahon. So imagine ilang buwan, August, September, October, November, December, January, February, so March ngayon. So ngayon lang siya nakapag 7 months bago siya nakapaglabas ng dahon talaga. Kaya ayan, buti na lang ay nilabas ko siya. And ayan, nakabuelo naman na siyang makapaglabas ng dahon, makapagbigay ng dahon sa akin. Ayan, Illustris yata to. So ito yung mga dati niyang dahon nung na-acquire ko siya last August. So buhay pa naman. Ito naman yung bougainvillea ko na kulay lavender ang bulaklak niya. So ito na lang yung mga dati niyang bulaklak nung time na nabili ko. So ayan, nakapagbigay na siya sa akin ng mga new flowers niya. Ang dami. Ito din So medyo maliliit pa, and hindi pa gaanong kita yung pagka lavender sa kanyang bulaklak. Ayan. So hindi ko pa siya nailagay sa kanyang pot kasi nga wala pa akong lupa. Ayun, so inaantay ko pa yung pagbibilan ko ng lupa. So mga rice hull lang yun nandito sa akin kasi. So hindi ko pa siya maayos. Yan. Kahit itong si adenium ko, hindi ko pa siya naiayos din. So yan, pinatong ko lang sila sa mga bakante kong pot dito. So ito na yung niya bagong bloom niyang bulaklak. So nahulog na yung isa, yung dati, yung first na naipakita ko sa inyo. Ito namang inayos ko na si burn marks last month. Yan, so March 17 nung inayos ko siya, kasi nga talagang halos reverted na yung kanyang mga dahon. Ay ang dali namang nakapaglabas, guys, ng variegated. So itong mga iniwan kong mga green ay dyan ko sa likod nilagay, and yung mga ilang variegated ay dito sa harapan ko, ayan, nilagay. So bali dalawa lang dito sa harapan,
And ito kasama tong dalawang reverted na din to. Itong isa ay konektado dyan sa likod, kasama sa likod. Pero dito siya nakapaglabas guys ng variegation. O, ayan. So, tatlo agad yung kanyang nilabas. Ayan o. So, nakakatuwa na nakatulong talaga yung pagtanggal ko sa mga reverted, ibang reverted na dahon niya. Ayan o. So, ang bilis niyang makapaglabas naman. Ayan o, nakapaglabas ng variegated. And syempre sa umaga, tuwing umaga ay talagang pinaiinitan ko naman siya. Ayan, para makareceive siya ng morning sun. Ayan, so meron lang akong inaantay dito na bago ko siya inayos kasi, meron na akong nakitang variegated na dahon. Kaya lang hindi siya makatuloy na mag-ano ba, na lumaki. So mas maliit pa siya dito oh. So sana naman ay makalabas pa yun, buhay pa sana. Ayan, para may kasama tong dalawa dito na variegated. And para mas kumapal naman dito sa harapan, para mas maganda siyang tignan. Sa bagay itong ano naman, burl marks, kahit yung regular ay madali silang lumago. Madali silang madaling dumami ang mga dahon. Ayan, so antayin ko na lang na makalabas iyon. Sana ay buhay pa nga. At least ay ayan, nakabalik na. May mga nilabas na siyang mga variegated. So ayan, happy na naman ang plantita nyo dahil ayan, nakitaan ko na naman sila ulit ng variegated na dahon. Ayan. So ngayon ganyan pa lang siya. So makakadami din yan after ilang ilang weeks pa. Ayan, dahil nga dito oh, ilan na yung mga nailabas niya na dahon ulit, pero ito mga green lang to. At least yan naman may may variegation. Ito namang si Gloriosum. Ayan, so 3 months ago ay mag-isang dahon lang siya. So ngayon naman ay ayan, paapat na siya. So ito yun yung mag-isang dahon noon. Medyo madilaw na yung kanyang dahon, pero hindi ko pa rin siya tinatanggal. And then ito yung pangalawa, and ito yung pangatlo. So mas malaki to. Ito ang pangatlo. And ayan, meron na siyang upcoming dyan na isa. So nakabuelo na rin to na magdahon si Gloriosum. Yan, so maganda na rin siyang ilagay dyan sa loob ng bahay.